Sinabi ni Sang Hyuk kay Jang Oh na marahil sa ngayon siya ay tunog obnoxious subalit sa ibang mga participants na nandirito ay walang makakatalo sa kanya, walang iba bukod dito. Kung kaya ito raw ay manatili sa best condition at makipag-meet sa kanya sa finals, wag itong mag-alala dahil bibilisan niya patungo doon. Ganito ang reaksyon ni Jang Oh sa kanyang narinig. Mula doon ay 2 araw ang lumipas, at ang unang laban sa quarterfinals ng Dragon Phoenix Meet ay nagsimula. Makikita ang pagsugod at pag-atake ni Jizub patungo kay Sang Hyuk, maririnig ang hiyawan ng mga tao. Azure Dragon Up Jizub, sigaw ng isa, ito raw ay bugbugin nito, dumugtong ang kalbo na bugbugin nito ang walang hiyang mayabang na brat na ito. Ang spear strike ni Jizub ay nagawang maharang ni Sang Hyuk subalit, siya ay nagawang maitulak ng puwersa ng atake. Hahahatawa ni Jizub, ito raw ay masyadong abala sa pag-block sa kanyang mga atake, hindi raw ba kaya na ito ay natatakot sa kanyang sibat? Well, naiintindihan niya raw since ang mga nakalaban pa lang naman nito ay puro mga weaklings. Naiintindihan niya raw na ito ay natatarante ngayon, since bigla na lang itong nakakalaban ng isang napaka-skilled na tulad niya. Gayunpaman siya ay nagtaka nang makita ang biglaang pagbago ng aura ni Sang Hyuk. Hindi sambit ni Sang Hyuk, ito raw ay no good. Sambit ni Jizub sabay ikot sa kanyang sibat, ito raw ba ay tuluyan ng nasiraan ng bait? Kung ganun, bago pa ito tuluyang maging pathetic, tatapusin niya na ang laban na ito. Kasabay ng pagtalon ay ipinirform ang 4th form ng Aklan Spear Art. Hindi sambit ni Sang Hyuk, ito raw ay kulang-kulang na kulang pa, ito raw ay no good. Ang kanyang suntok ay bigla na lang kumonekta. Ganito ang naging reaksyon ng mga tao sa kanilang nasaksihan. Ang mayabang na Jizub ay ganito ang sinapit, hasambit ng host, mukhang ang laban ay natapos na. Well, kung ganun, ang nanalo sa laban na ito ay ang martial eccentric ng Golden Tiger Wall na si Yeon Watae. Hindi pa sapat, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, ito raw ay hindi pa rin sapat umano'y sa level na ito, in a way na matatalo niya ang taong iyon. Siya ay nag-all out doon sa Henan branch subalit siya pa rin ay nagtamo ng malalang pagkatalo. Siya ay hindi nag-improve kahit na kaunti mula doon at ang mas malala pa, hindi pa ipinapakita ng taong iyon ang kanyang buong kakayahan. Damit mura niya sabay suntok sa pader, ang yabang niyang magsalita subalit wala siyang anumang alam na paraan upang iyon ay matalo. Ano ang kailangan niyang gawin? O may sambit ng isang babae, sinuntok nito ang pader, malamang ito raw ay napakasakit. Ito raw ba ay mayroong problema na hindi marisolba? Mukhang ito raw ay hindi masaya. Kasabay ng paglapat ng kamay sa baba ni Sang Hyuk ay idinugtong na gayunpaman talagang gustong-gusto niya ang ekspresyon nitong ito. Umano'y ang ekspresyon nitong ito ay gusto niyang makita sa magpakailanman. Teka lang saglit, sambit ni Sang Hyuk sabay waksi, nagtanong kung ano itong bigla na lang nitong ginagawa. O tugon ng babae, so siya raw pala ay hindi nito kilala. Umano'y ang akala niya pa naman walang sino mang lalaki rito ang hindi nakakakilala sa kanya. Huho, siya raw ba ay naging lubhang napakayabang? Syempre, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, syempre ito raw ay kilala niya. Ito ay si Oh In-hai, ang Azure Blood Whip ng Blood Maiden Sect, at sa mga naging laban nito sa tournament na ito, ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Iyon ay dahil sa ito ay gumagamit ng whip techniques at martial arts na hindi restrictive, which is characteristic ng mga martial arts na nagmula sa mga unorthodox na sekta. Gayunpaman, kapag ito ay nakikipaglaban, tila ba ang sadya lang nito ay ang mang-torture ng mga tao? O may sambit ni In-hai, ito raw ba ay mayroong ibang iniisip bukod sa kanya habang siya ay narito? Well, yun daw ay masakit sa kanyang pride. Hatugon ni Sang Hyuk, ano raw ba kasi ang kailangan nito sa kanya? Tingnan mo ang brat na ito, naiinis na sambit ni In-hai sa kanyang isip, ito raw ay nangangahas na i-ignore ang mga sinasabi niya. Well, tugon niya kay Sang Hyuk, siya raw ay narito dahil sa mayroon siyang gustong itanong patungkol sa isang bagay. Ano ito raw ba ay nobyo ng Ice Flower Phoenix? Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig. Wow, what the hell, sigaw niya, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Huho, tugon ni In-hai, nakita niya raw kasi ang mga itong nag-uusap kaya inakala niya na ang mga ito ay, well, so hindi raw pala ganoon ang sitwasyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na siya ay labis na nagulat sa sinabi nito na hindi niya na napigilan pa ang pagtagas ng kanyang laway. Tumugon kay In-hai na talagang kilala nila ang isa't isa subalit sila ay hindi naman ganoon ka-close, upang ito ay mag-assume na sila'y magkasintahan.
Sinubukang pigilan ni Inhay ang kanyang tawa subalit siya ay nabigo hahaha marahil ito raw ay mayroong exceptional na martial arts subalit, mukhang ito raw pala ay hindi ganoon katalino. Paano tugon ni Sang Hyuk? Well, dugtong ni Inhay marahil ang mga normal daw na mga tao ay hindi mapapansin subalit siya, ito ay kanyang nasisin through. Bukod dun siya rin ay nakarinig ng rumor na nung ang Ice Flower Phoenix ay bata pa iyon ay nagsimulang mag-build ng wall palibot sa Hangzhou dahil sa isang partikular na incident. Ahem, ubo ni Sang Hyuk, so mayroon daw palang ganoong uri ng rumor. Dumugtong si Inhay na ang akala niya iyon ay fake subalit nang ma-meet niya ang babaeng iyon sa Dragon Phoenix meet, talagang iyon ay mayroong malamig na mga mata. Gayunpaman sa hindi inaasahan ay mayroon siyang nakitang interesting na bagay kailan lang ang Ice Flower Phoenix na palaging malamig at walang interest ay nagkaroon ng pinong pagbabago ng ekspresyon pagkatapos na makipag-usap dito na para bang, ang totoong side nun ay lumabas pagkatapos itong makausap. Nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Actually, tugon ni Inhay, ang babaeng iyon ay ang susunod niyang makakalaban, at maaari siyang maging medyo magaspang sa mga laban kung ang mga ito ay magkasintahan, siya ay humihingi na ng tawad in advance. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig. Idinugtong ni Inhay na siya ay humihingi ng tawad in advance dahil posibleng ang mangyari sa partner nito sa kanyang kamay ay maaaring maging katakot-takot, subalit siya ay natigilan nang biglang sinabi ni Sang Hyuk na talagang ito ay mapanghimasok. Kasabay ng paghakbang ay idinugtong na nagkataon lang na na-meet niya ang Ice Flower Phoenix noong siya ay bata pa, wala silang anumang relasyon, kaya hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol sa kanya. Well, siya raw ay pagod na kaya siya ay mauuna na dugtong niya sa kanyang isip, siya at si Kang Yunhwa ay magkasintahan, iyon daw ay napaka-ridiculous. Ang paghakbang ni Sang Hyuk paalis ay pinagmasdan ni Inhay sa ganitong ekspresyon. Quarterfinals ng Dragon Phoenix meet. Pagkatapos na tapusin ni Sang Hyuk ang kanyang laban sa isang suntok, ay nagpatuloy ang pagkakasunod-sunod ng mga laban at ang progress ay naging napakabilis. Nagawang maipanalo ni Wonho ang kanyang laban, ganoon din si Jang Oh, at dito, ay inanunsyo ng host na ang susunod na maglalaban ay ang Ice Flower Phoenix ng Mount Hua na si Kang Yunhwa at ang Azure Blood Whip ng Blood Maiden sect na si Oh Inhay. Maririnig ang hiyawan ng mga tao. Ice Flower Phoenix sigaw ng isa, ito raw ay magagawa nito, ito raw ay napakaganda. Miss Inhay sigaw naman ng isa, papakiusap siya raw ay dalhin ito. Sinabi ng isa na siya'y hindi makapaniwalang makikita niyang maglalaban ang dalawang beauties na ito, ayos lang kahit na siya pa ay mamatay ngayon. Ang isa ay napaisip na naman, napatanong kung noon pa ba ay nakakasali na sa Dragon Phoenix meet ang mga nagmula sa unorthodox na sekta, sabay dagdag na ang Blood Maiden sect na pinagmulan ng isang babaeng iyon ay mayroong masamang reputasyon. Napakaingay sambit ni Inhay kay Yunhwa, hindi raw ba sabay dagdag na first time niya lang itong makita ng malapitan, so ito raw pala talaga ay napakaganda gaya ng sinasabi ng mga rumor. O bakit daw ba hindi ito nagsasalita? Ayaw raw ba nitong makipag-usap sa mga taong nagmula sa mga orthodox na sekta? Sumagot si Yunhwa na so ito raw pala ay nakikipaglaban din gamit ang bunganga. Siya raw ay umaasang sila ay mag-focus na lang sa laban, isang bagay naman na ikinainis ni Inhay. Agad-agad ay iwi na si Was ang kanyang latigo, ngayon titingnan niya raw, kung papaano ito magpo-focus sa kanilang laban. Sinabi ng host na since ang dalawang panig ay mukhang handa na oras na upang simulan ang laban, si Inhay ay umataking bigla. Kasabay ng pag-iwas ay sumugod si Yunhwa at nagpakawala ng isang sword slash, subalit si Inhay ay umatras lang. Huhuhutuyan ni Inhay, hindi raw ba't parang napakasimple naman ng binibitawan nitong atake. Sinalag ni Yunhwa ang paparating gamit ang espada, at ipinirform ang sword technique na tinatawag na Hurricane Rapid Slash. Sa sumunod na segundo'y ganito na ang naging tagpo, ang mga tao'y muling nag-ingay. Ice Flower Phoenix sigaw ng isa, iyon daw ay napaka-great, habang ang kalbo naman, ay nagsabing no way na ang hamak lamang na unorthodox martial artist ay mananalo laban sa isa sa mga phoenixes. Ice Flower Phoenix nanginginig na sambit naman ni Wonho, pakiusap ito raw ay manalo. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na mayroong mali sa Inhay na iyon. Sinadya raw ba nung magpatama sa atakeng iyon? Ang binabalak nito? Sinabi ni Inhay na ang matamaan ng ganito kagaspang ay hindi niya preference, ito raw ay nakakainis.
Maririnig ang malalim na paghinga ni Yunhua, mukhang ito raw ay hindi nagtamo ng ganoon katinding damage mula sa atakeng iyon, ngunit sa atakeng iyon din na ginawa niya ngayon lang ay mayroon siyang natuklasan, ang babaeng ito ay mas mahina kaysa sa kanya. O may sambit ni Inhay, ang kanyang ilong daw ay hindi tumitigil sa pagdudugo sa kanyang isip ay inilahad ni Yunhua na habang ang kanilang level ay pareho pagdating sa footwork, ang kanyang espada naman ay mas mabilis kaysa sa latigo nito. Kapag ipinagpatuloy niya lang ang momentum na ito, tiyak na siya ay mananalo at mapapatunayan ang kanyang sarili. Lumingon saglit kay Sang-hyuk. Gayunpaman sa parehong sandali ay umatake na si Inhay. Ano sambit niya, ito raw ba ay hindi magpo-focus, punit ang manggas ng damit ni Yunhua. Ganito ang reaksyon ni Sang-hyuk, maririnig ang malakas na tawa ni Inhay na paluhod si Yunhua. Sa sarcastic na paraan ay nagtanong si Inhay kung ito ba ay makapagpapatuloy pa sa pakikipaglaban sa estadong ito. Sa muli ay tumawa si Inhay, ano Ice Flower Phoenix, kaya pa raw ba nitong lumaban? Isang bagay naman na ikinainis ni Yunhua. You bitch, sigaw niya. Ito raw ay tumahimik. Ang hagupit ni Inhay ay muling kumonekta. O may sambit ni Inhay, patawad ang kanyang kamay ay kusang gumalaw dahil sa ito ay punong-puno ng openings. Umano'y dapat kasi protektahan nito ang kanyang mga balikat sa halip na hawakan ang punit nitong damit. Kasabay ng pagtapak sa mukha ay idinagdag na hindi raw ba kaya na iyon ay dahil sa nahihiya itong makitaan ng kahit na piraso ng laman, dahil sa ito ay isang babae bago ito maging isang martial artist. Mukhang si Yunhua ay na-trigger sa sinabing iyon ni Inhay, agad na hinawakan ang paa at nagtanong kung ano naman ba ang alam nito, bumitaw ng isang sword/dahilan upang mapa-atras si Inhay. Idinagdag ni Yunhua na hindi nito alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya, ito ay walang alam, dugtong niya pa kasabay ng pag-atake. Gayunpaman nagawang makaiwas ni Inhay kung ganun lahad niya, bakit hindi nila i-test sa pagitan ng sense of shame ng isang babae at pride ng isang martial artist, saan daw ba ito sa dalawa? Ganito ang naging reaksyon ni Yunhua pagtama ng hagupit. Ilang sandali pa'y napa-exhale ang isang nanunood, siya raw ay mauuna na. Nagtanong ang isa kung saan ito pupunta, ang laban ay hindi pa naman natatapos. Ano tugon ng individual ni ito, para ba ay mukhang duelo sa tingin ng mga ito? Ang isang iyon ay isang hamak lamang na babaeng baliw na sinusubukang i-entertain ang kanyang sarili. Ang laban na ito ay hindi na mukhang duelo pa. Hindi niya raw naiintindihan kung bakit magpahanggang sa puntong ito ay hindi pa rin itinitigil ng host ang laban na ito. Elder sambit naman ng senior brother ni Yunhua, iyon daw ba ay narinig nito umano'y gaya ng sinasabi ng mga tao, ang laban na ito ay hindi na duelo pa. Pakiusap, ang laban na ito ay ipahinto nito ngayon din, subalit sumagot lang si Elder Qi na iyon ay hindi maaari. Sa malakas na boses ay sinabi ng senior brother na kung hindi maaaring itigil at least isuko na lang nito ang laban, dahil kapag ka ito ay nagpatuloy pa mas lalo lang na mahuhumiliate si Yunhua. Umano'y dapat nitong isuko ang laban, para sa kapakanan ni Yunhua. Sumagot si Elder Qi na ngunit kapag ka isinuko nila ang laban na ito ngayon, tiyak na hindi na muling hahawak pa ng espada si Yunhua. Nakita naman nito kung gaano katindi ang hard work na inilagak nun upang makaakyat lang sa kinaroroonan nito ngayon, hindi raw ba? Kaya sa ngayon ang tanging magagawa lang nila ay ang magtiwala kay Yunhua. Sa puntong ito'y nakipagsabayan na si Yunhua, o sambit ni Inhay, hindi naman daw ganoon kalala ang natamo nitong pinsala, subalit bakit ang galaw nito ay tila pumurol, damit mura naman ni Yunhua, ang pinopantirya lang nito ay ang kanyang damit. Siya ay dumaan sa matinding paghihirap upang marating lang ang puntong ito, subalit talaga raw bang siya ay matatalo lang sa petty tricks na ito? Nagpakawala ng isang sword slash upang salubungin ang paparating na hagupit, kailangan niya raw munang mag-focus sa kalaban niyang ito. O may sambit ni Inhay, nakikita niya na raw ang loob ng hita nito at ang pangdidistract niyang ito, ay mukhang gumana. Sa isang kisap mata ay nagawa niyang makatungo sa gilid ni Yunhua, habang si Yunhua naman ay walang nagawa bukod sa mapamura na lang, tinanggap ng direkta ang hagupit ng latigo ni Inhay. Sa puntong ito ay punit-punit na ang halos kabuuan ng damit ni Yunhua, maririnig ang mabilis niyang paghinga, kasabay ng ngisi ay inilahad ni Inhay na ito ang bagay rito dahil sa pag-astang noble. Umano'y sa ngayon ay dapat naiintindihan na nito na ito ay hindi isang martial artist o ano paman, kundi hamak lamang na babae. Sa kanyang isip ay inilahad ni Yunhua na ang fact na hindi siya makalaban ng maayos dahil lang sa na-expose ang kaunting piraso ng kanyang laman, pakiramdam niya raw, siya ay hindi lang isang pathetic kundi nakakahiya rin.
Ano talaga raw bang hindi para sa kanya ang mundong ito? Sa parehong sandali ay biglang dumaloy sa kanyang alaala yung sinabi ni Sang Hyuk na kahit na i-look down at i-criticize pa ng iba ang kanyang martial arts siya ay proud sa kanyang martial arts ito ay hindi natalo sa kanya dahil sa ito ay mahina sadyang siya lang talaga ay napakalakas, tama sambit ni Yunhwa iyon daw ay tama. Kailangan niyang maging kasing lakas ng taong iyon kukungisi ni Inhay umano'y maging ang dibdib nito ay nakikita niya na rin, subalit bigla na lang lumagapak ang ritaso o piraso ng damit sa kanyang pagmumukha. Sa puntong ito'y tuluyan ng binaklos ni Yunhwa ang kanyang damit pang itaas inilahad kay Inhay na sinasabi nitong siya ay isa lamang immature na babaeng nagpapanggap na malakas subalit ito na gumagamit ng dirty tricks wala namang pinagkaiba sa kanya, makikita ang pagkainis ni Inhay. Idinugtong ni Yunhwa na siya ay humihingi ng tawad sa hindi pagbibigay sa kanyang lahat kasabay ng pagsugod ay idinagdag na kung kaya bilang kapalit ay ibibigay niya na ang kanyang lahat ngayon, makikitang si Inhay ay tumilapon. Kapansin-pansin ang reaksyon ng mga tao ni Elder Ki at ng kanyang mga disciples at ni Sang Hyuk, lumalabas na sa mismong puntong iyon pala ay umangat sa next level ang martial arts level ni Yunhwa. Si Inhay ay napabulwak ng dugo imposible sambit niya sa kanyang isip ang beach na ito ay nasa bingit na ng kamatayan, kaya papaanong nangyaring ito'y naging mas malakas pa ngayon. Kasabay ng pagtayo ay sumigaw si Inhay na wag itong masyadong maging mayabang dahil hindi lang ito ang mayroong trump card, agad na umatake. Ito naman ay nagawang maiwasan ni Yunhwa kasabay ng pag-iwas ay sumulong at kumonekta ng suntok sa katawan, si Inhay ay bumagsak. Makikita ang pagkainis ni Inhay umano'y papaanong nangyaring sa halip na ito siya na ang nilo-look down nito ngayon you fucking weak lang hiyaw niya pa siya raw ay wag nitong i-look down muling umatake, subalit ipinirform lang ni Yunhwa ang Shining Blossoms ng 24 Blossoms Sword Art upang i-deflect o i-neutralize ang binitawan niyang atake. No way sambit ni Inhay sinabi ni Yunhwa na mas maigi kung tumigil na ito at tapusin na nila rito ang laban na ito gayunpaman siya ay bigla na lang mayroong kung anong naramdaman, bumagsak. Mapapansing si Inhay ay nabigla habang si Yunhwa naman ay nagtaka na patanong sa kanyang isip kung bakit hindi siya makagalaw, si Inhay ay nagpakawala ng tawa. Hahaha umay ang akala niya raw iyon na ang katapusan niya sa kasamaang palad, mukhang wala nang natitira pang lakas ang Ice Flower Phoenix. Sa kanyang isip ay napatanong si Yunhwa kung ano ang nangyayari bakit ni hindi niya magawang masummon ang kanyang internal energy ngayon hindi raw ba kaya na ito ay gumamit ng lason. Kasabay ng paghakbang ay idinugtong ni Inhay na sa totoo lang talagang siya ay nagulat ang akala niya wala na itong magagawa nung ni-humiliate niya ito gaya ng ibang mga babae subalit ang isiping sa halip ito ay naging mas malakas pa, ngayon tuloy siya ay naging mas curious pa kung kapag ba sinira niya ang pagmumukha nito, ito ba ay aasta pa ring malakas. Ang whip slash ni Inhay na balot ng internal energy ay rumagasa patungo kay Yunhwa na kasalukuyang nakadapa sa sahig ni hindi makagalaw wala ng iba pang magawa bukod sa mag-expect ng tama sa mukha gayunpaman, bigla na lang mayroong humarang at ito ay walang iba kundi si Wonho. Ganito ang reaksyon ni Sang Hyuk ni Elder Ki at ng iba pa ho sambit naman ni Inhay siya raw ay hindi makapaniwalang ang Little Buddha Dragon ay makikialam sa kanilang duelo nagtanong kung ano ang disrespectful na behavior na ito raw ay lumayas ngayon din bago niya papunatin ang braso nito. Sinabi ni Wonho na siya ay humihingi ng kapatawaran sa kanyang behavior subalit ang ginagawa nito ay kalabisan na, natigilan si Inhay sa kanyang narinig. Hay sambit niya sabay bitaw sa kanyang latigo ito raw ang dahilan kung bakit hindi niya tipo ang mga orthodox bastards, agad na tinawag ang referee o host na agaran namang tumugon. Sinabi ni Inhay na narinig niyang mayroong penalties na ipinapataw sa mga nag-e-interfere sa duelo sa kasagsagan ng Dragon Phoenix meet iyon daw ba ay totoo sasagot sana ang host subalit dumugtong si Inhay na kapag ang nag-interfere ay isang participant ay dapat na i-disqualify agad, ano raw ba sa tingin nito? Tugon ng host umano'y patungkol doon, ang mga tao ay muli na namang lumikha ng ingay. You fucking crazy bitch sigaw nila ito raw ba ay fucking heartless sumigaw ang isa na ito ang dahilan kung bakit hindi niya gusto ang mga unorthodox bastards na ito, get lost hiyaw ng iba pa ito raw ay lumayas sa lugar na ito. Sa puntong ito ay nakialam na ang alliance leader everyone sigaw niya pakiusap ang mga ito raw ay tumahimik, at ganoon na nga ang nangyari.
Inilahad ng alliance leader na alam niyang ang lahat ay dissatisfied sa kasalukuyang sitwasyon, subalit isipin ng mga ito ang mga rason kung bakit sila tinatawag na Orthodox faction, ang kanilang tradition at justification. Silang mga Orthodox ay palaging nakakapaglakad ng taas noo dahil sa nagagawa nilang mapanatili ang mga tradisyon na iyon sa kahit na anumang sitwasyon, subalit kapag binasag nila ngayon ang mga tradisyon na iyon, ang lahat ay magiging meaningless. Kung kaya Little Buddha Dragon, ito raw ay disqualified na sa competition na ito. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon at dito, ay makikitang kaharap ni Wonho si Elder Ki at ang senior brother ni Yunhwa. Salamat lahat ni Elder Ki, salamat sa pagligtas nito sa kanilang Ice Flower Phoenix, umano'y titiyakin nilang susuklian nila ang kabaitang ito. Tugon ni Wonho, iyon daw ay ayos lang, sadyang siya lang ay naging pakialamero, kaya hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol sa kanya. By the way, kamusta na raw ba ang Ice Flower Phoenix ngayon? Sumagot si Elder Ki na salamat dito, ang pinsalang natamo nun ay hindi na lumala pa. Gayunpaman sa tingin niya iyon ay nadismaya sa naging laban at sa ngayon ay gusto munang mapag-isa, ay si tugon ni Wonho. Kung ganun, pakiusap-pakisabi daw doon na mag-cheer up para sa kanyang behalf, sure, tugon ni Elder Ki, ang bagay na ito'y ipapaabot niya. Mula rito ay tuluyan ng humakbang paalis si Wonho at kapansin-pansin, ang pag-reflect ng sinag ng araw sa kanyang ulo. Sinabi ni Elder Ki na malamang na ang batang iyon ay nadismaya rin dahil sa iyon ay na-disqualify, but yet iyon pa rin ay nag-aalala para sa iba. What an amazing young man. Master, sambit ng senior brother, hindi raw ba't ang bagay na iyon ay strange? Nagtanong si Elder Ki kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot ang senior brother na ang fact na bigla na lang bumagsak si Yunhwa, natitiyak niya raw na ang unorthodox bitch na iyon ay mayroong ginawang kung anong uri ng trick. Malamang na iyon daw ay gumamit ng paralyzing poison o needle, subalit sumagot lang si Elder Ki na ito ay tumigil na sapagkat iyon ay tapos na. Isa pa, hindi raw ba nito narinig ang anunsyo, walang anumang traces ng tricks ang nakita, not to mention ang lason. Ngunit master, tugon ng senior brother, oo, sabat ni Elder Ki, gaya nito, actually siya rin ay nagsususpetsang iyon ay gumamit ng lason at malamang, na iyon ay gumamit ng kung anong uri ng specially manufactured poison na mahirap na ma-detect. Hay, gayunpaman kapag kung gusto nilang ipatigil ang Dragon Phoenix Meat upang tingnan lang ang info na iyon, sa tingin niya iyon ay hindi hahayaan ng Murim Alliance na mangyari. Kasabay ng pagkuyom ng kamay sa nanginginig na boses ay inilahad ng senior brother na ito ay napaka-unfair, hindi raw ba't sila ay nasa teritoryo ng Orthodox faction, kaya papaanong si Yunhwa ay naging subject ng panlilinlang at pandarayan ng unorthodox bitch na iyon. Patawad lahad ni Elder Ki at mapapansin, na si Sang Hyuk ay nakikinig lang sa isang sulok. Mula doon ay 2 araw ang lumipas at sa puntong ito ay ang siya ng semi-finals ng Dragon Phoenix Meat at ang magiging laban, ay sa pagitan ni Sang Hyuk o Yonwate ng Golden Tiger Wall at Azure Blood Whip ng Blood Maiden Sect na si Oh In-hai. Ang pagsisimula ng laban ay inanunsyo, at ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng mga tao ay maririnig. Wow, sambit ng isang nanunood, isang laban sa pagitan ng Origin Martial Berserker at Treacherous Viper. Ang laban sa araw na ito ay mukhang magiging satisfying. Inilahad ng isa na sa isang side ay ang martial arts heretic, sa isang side naman ay ang villainous na ang puso'y punong-puno ng kasamaan, kaya malamang na nilo-look forward ng lahat ang laban na ito. Oo, tugon ng isa, definitely, subalit, hindi niya raw alam kung sino ang i-cheer. Come on, sambit ng isa, ang Origin Martial Berserker ay definitely better kaysa sa Treacherous Viper na iyon, at ito pa ay napaka-cool nung ni-knockout nito ang Azure Dragon sa isang suntok lang. Oo, tugon ng isa, ang tanging masamang bagay lang sa Origin Martial Berserker na ito ay ang kanyang napaka-strange na martial arts, subalit ang babaeng iyon, ay talagang mayroong screwed na personality sa simula pa lang. Teka lang, sambit niya nang mayroon siyang napansin, hindi raw ba't tila medyo iba ang aura ng Origin Martial Berserker ngayon kaysa sa usual. Nagtanong ang isa kung ano ang ibig nitong sabihin, tumugon ang individual na ito ay hindi nagsuot ng armor at gauntlet at ang vibe nito, ay medyo iba na rin. Sa pagpikit ni Sang Hyuk ay dumaloy sa kanyang alaala ang sinapit ni Yunhwa, ilang sandali pa, ang mga matay ibinuka.
Ho-ho sambit ni Inhay mukhang mayroon dong napakaraming excited na mga tao sa audience well ito naman daw ay expected, since ang laban na ito ay sa pagitan ng dalawang parehong naging hot topic ng event na ito. Gayunpaman ang katawan nito ngayon ay mukhang medyo hubad wala itong suot na mga armor, kaya tiyak na magiging napakasakit kapag ka ito ay tinamaan ng kanyang hagupit. O hindi raw ba kaya na ito yung tipong gusto ang BDSM? High exhale ni Sang Hyuk ito raw ay masyadong madaldal. Sila raw ay tumigil na sa small talk at magsimula na sa gayunpaman ang sasabihin niya pa sana'y hindi niya na naituloy, sapagkat si Inhay ay humagupit na. Kikakingisi ni Inhay ito ang dahilan kung bakit ang mga orthodox guys ay no good ang lahat ng mga ito ay lumalaban ng may courtesy pride at iba pang uri ng mga bagay upang magmukha lang kaaya-aya, at ito rin ang dahilan kung bakit ang mga ito ay natatalo sa surprise attack. Gayunpaman pagtila ng usok ay lumalabas na nagawa palang masalo ni Sang Hyuk ang kanyang latigo o lahad ni Sang Hyuk ito raw ay tama yung mga taga-orthodox faction ay nalalagay sa frustrating na mga sitwasyon dahil sa kanilang pride kasabay ng paghila ay idinagdag na kahit na ganoon pa iyon ay hindi nagjo-justify sa vile actions na ginawa nito, kumonekta ng backspin blow sa pagmumukha ni Inhay na siyang naging dahilan ng kanyang pagtilapon ulong-gulong palabas ng ring, nawalan ng malay. Natigilan saglit ang mga tao sa eksenang kanilang nasaksihan iyon ay awesome pautal na sambit ng isa at mula rito, ay muling maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao. Gaya ng inaasahan mula sa original martial berserker sambit ng Chubby iyon ay napaka-refreshing dugtong ng isa, habang sinabi naman ng isa pa na ang origin martial berserker ay napaka-awesome. Inanunsyo ng host na ang laban na ito ay natapos na, at ang nanalo ay ang origin martial berserker ng Golden Tiger Wall na si Yon Wate. Mula doon ay lumipat ang eksena sa hall ng Murim Alliance at dito, ay nagpakawala ng malakas na tawa ang Alliance leader. Kaya sambit niya kay Sang Hyuk iyon ay isang incredible na laban ngayon lang, nagtanong si Jang-oh kung ano ang rason kung bakit silang dalawa ay ipinatawag nito rito. Sumagot ang alliance leader na gusto niyang i-congratulate ng sincere ang mga ito sa pagdating sa finals lalong-lalo na rito ang tinutukoy niya ay si Jang-oh, dahil sa umano'y nagawa nitong makarating sa finals dahil sa disqualification ng Little Buddha Dragon. Ho-ho sa madaling salita, ito ay nagkaroon ng free pass patungong finals. Sa kanyang isip ay napatanong si Jang-oh kung siya ba ay pinapunta lang nito rito upang asarin kasabay ng pagbaling ay inilahad na kung ito'y wala nang sasabihin pa, siya ay aalis na. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip dapat daw ba na maging siya ay umalis na rin, teka lang pighil ng alliance leader sa seryosong tono siya raw ay hindi pa tapos magsalita, nag-release ng katakot-takot na pressure. Gaya ng inaasahan sa Murim Alliance leader sambit ni Jang-oh sa kanyang isip ang pressure na ibinibigay nito ay napaka-intense kapag ka siya ay nag-relax kahit na kaunti, tiyak na agad siyang mawawalan ng malay. Kapansin-pansin ang ekspresyon ng dalawa gayunpaman sa kabilang banda ang alliance leader, ay muling nagpakawala ng malakas na tawa. Ho-ho sambit niya hindi raw ba't ang mga ito ay masyado namang natakot para sa isang joke ang mga ito raw ay mag-relax lang ang mga ito'y hindi niya kakainin, sa kanilang isip ay inilahad ng dalawa na ang taong ito ay ang pinakamalala. Tama ng biro lahad ng alliance leader umano'y ang rason kung bakit ipinatawag niya ang mga ito rito, ay dahil sa ang mga ito ay lubhang napaka-suspicious. Suspicious pagtataka naman ni Sang Hyuk nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Well tugon ng alliance leader to be honest, ang ilang mga elders kalakip na ang isang iyon ay nagrereklamo patungkol sa napaka-suspicious na background ng mga ito. Ano sambit ng inspector bakit nito sinasabi ang bagay na ito sa ganitong paraan, ano na ang magiging tingin ng mga ito sa kanya ngayon? Well paglilinaw ng alliance leader tiningnan niya na raw ang impormasyon patungkol sa mga ito at talagang, ang mga ito ay mayroong suspicious na mga backgrounds. Nagtanong si Sang Hyuk kung ano ba kasi talaga ang ibig nitong sabihin sumagot ang alliance leader na ang impormasyon ng isa sa mga ito ay lubhang napaka-strange, habang ang isa naman ay lubhang napakalinas. Of course ang origin martial berserker ay tumulong sa naging incident noon sa Henan branch at ito ay direct descendant ng Golden Tiger Wall kaya walang problema patungkol sa identity nito, ahem ubo ni Jang-oh.
Gayunpaman dugtong ng alliance leader para kay Jang O ang records nito na lubhang napakalinas ay napaka-strange din, na para bang mayroong kung sino man na bumura sa mga records nito. Sa seryosong tono ay nagtanong si Jang O kung sinasabi ba nitong posibleng siya ay isang spy. Well, tugon ng alliance leader, iyon daw ang dahilan kung bakit ipinatawag niya ang mga ito rito, upang malaman. Ang mga ito ay i-interrogate nila, ang ibig niya rong sabihin kailangan ng mga itong sumalang sa isang consultation, kaya pakiusap ang mga ito raw ay mag-cooperate. Alliance leader sambit ni Sang Hyuk, wala rong problema sa kanya na mag-cooperate, subalit bakit siya ay i-interrogate din, kakasabi lang nito na walang anumang issue sa kanyang identity dahil sa family na kanyang pinagmulan. Tugon ng alliance leader, iyon daw ay dahil, sa naisip niya na baka ma-upset ang The Inferno kapag ka ito ay in-interrogate nila ng mag-isa. Hasambit ni Jang O, ano ang pinagsasasabi nito, iyon naman ay hindi problema sa kanya. Tugon ng alliance leader, Origin Martial Berserker, pakiusap ito raw ay maging understanding na lang, nag-exod ng hilaw na tawa. Ano sambit naman ni Sang Hyuk sa kanyang isip, talaga raw bang ang taong ito ay ang Murim alliance leader? Mula doon ay ilang oras ang lumipas at sa puntong ito, ay kakalabas pa lang ni Sang Hyuk mula sa hall. Sambit niya kasabay ng pag-unat, sinabi nun na madali lang matatapos, subalit sila ay inabot na ng gabi. Umano'y the more na iyon ay naiisip niya, the more na hindi niya naiintindihan bakit magka-conduct ng interrogation ang Murim alliance leader ng personal, at ang mga tanong pa nun ay purong patungkol sa kanyang martial arts. Ano talaga raw bang siya'y ipinatawag lang nun upang makipagchismisan? Biglang lumitaw si Yunhwa sa kanyang likod, nagsabing narinig niyang ito ay in-interrogate, ngunit bakit ito ay mukhang inis na inis ngayon? Sa naiinis na tono'y sumagot si Sang Hyuk na iyon ay hindi interrogation kundi chismisan lang. Well, sabat ni Yunhwa, hindi niya raw ini-expect na ito ay makakarating sa finals gamit ang kaiyahiyang martial arts na mayroon ito, subalit kahit na ano paman, congratulations Origin Martial Berserker. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig na bigla, hindi alam kung papaano tutugon. Ilang sandali pa ay tumawa ng hilaw, long time no see, lahad niya ang pakiramdam daw ba nito ay maayos na ngayon. Well anyway, salamat sa congratulations nito, siya raw ay mauuna na since siya ay lalaban pa sa finals bukas. Gayunpaman sinabi ni Yunhwa na nakita niya ang naging laban nito kay Inhay kanina, ito ay mukhang iba mula sa usual. Siya raw ay nagtataka kung iyon ba ay dahil sa kung papaano siya natalo sa babaeng iyon, o hindi naman ba kaya na ino-overthink niya lang ang mga bagay-bagay. Patawad, tugon ni Sang Hyuk, subalit talagang ino-overthink lang nito ang mga bagay-bagay, since iyon ay nilabanan niya lang gaya ng lagi niyang ginagawa. Si tugon ni Yunhwa, alam niya raw na ganito ang sasabihin nito, sabay dagdag na mahirap mang aminin, subalit siya ay umiyak ng matagal-tagal dahil sa kanyang naging pagkatalo sa babaeng iyon. Iyon ay isang individual na inakala niyang mas mahina kaysa sa kanya. Siya ay nagalit sa kanyang pathetic na sarili dahil sa siya ay natalo ng ganun-ganun lang, at ang kanyang mga luha ay hindi tumitigil sa pagdaloy. Sinabi ni Sang Hyuk na ito ay hindi pathetic, subalit sumagot si Yunhwa na sinabi nito ang bagay na ito noon, at ang tinutukoy niya ay yung sinabi sa kanya noon ni Sang Hyuk na sa laban ang manalo ay ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Kapansin-pansin ang naging ekspresyon ni Sang Hyuk, sa kanyang isip ay inilahad na gusto niyang bugbugin ang nakaraan niyang sarili, o sambit niya kay Yunhwa ang rason kung bakit niya iyon sinabi, ngunit siya ay pinutol ni Yunhwa. Alam niya raw kung ano ang ibig nitong sabihin, marahil iba ang tunog, subalit ang nais lang nitong iparating, kahit na ano paman ang martial arts na ginagamit ng isa, ang pinakamahalaga ay ang paggamit dito sa tamang mindset. Umano'y sa tingin niya siya'y naging jealous lang dahil sa nasasabi nito ang ganoong bagay ng napaka-proud. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging obsessed na i-surpass ito, at ang obsession na iyon, ay tumagal hanggang sa kanyang nakaraang laban. Sinasabi ng iba na si Inhay ay underhanded, subalit ang totoo ay ginawa lang nun ang kanyang best upang matalo siya, samantalang siya sa kabilang banda, ang iniisip lang ay ang manalo laban dito. Kung kaya basically siya ay natalo dahil sa kanyang sariling arrogance, kung kaya sa ngayon siya ay nagkaroon na ng resolve, magmula ngayon, siya ay hindi na magiging impatient pa upang ito ay masurpass lang.
Lalagpasan niya ang mga objectives ng one by one hanggang sa marating niya ang goal na iyon kung kaya ang gusto niya abandona na nito ang lahat ng mga walang silbing isiping iyon at mag-focus na lang sa susunod nitong laban dahil sa ito ay mayroon ding goal na kailangang overcome sa ngayon, tama raw ba? Kasabay ng paglapat ng kamay sa balikat ni Yunhwa ay inilahad ni Sang Hyuk na pinapahirapan nito ang mga bagay-bagay para sa kanya sa pagsasalita ng ganito ngayon tuloy, wala na siyang iba pang choice bukod sa manalo. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng hall at dito, ay nagtanong ang alliance leader kung ano ang naging resulta. Tugon ng inspector sila raw ay gumamit ng lie detection ball, subalit walang na-detect na anumang kasinungalingan. Gaya ng alam na nito ang lie detection ball ay hindi pa nagkakamali so far kung ganun tugon ng alliance leader kung ganun, ang kanilang naging concerns daw ba ay invalid. Well tugon ng inspector mayroon naman daw silang nakuha. Ang eksena ay nag-flashback sa naging interrogation kay Jang-oh. Dito ay nagtanong ang inspector kung maaari ba nitong ilapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng lie detection ball at sabihin sa kanya ang patungkol sa nakaraan nito, magmula nung ito ay bata pa. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Jang-oh isinalaysay na nung siya ay 7 taong gulang pa lang siya ay sumali sa Flaming Yang sect na nasa Fujian province subalit shortly after, sila ay in-ambush ng hindi tukoy na grupo. Ang lahat maliban sa kanya ay pinatay at mula doon, siya ay gumala na ng mag-isa sa mundo. Isang araw siya ay nagkaroon ng great opportunity upang malaman ang katotohanan patungkol sa nangyaring pag-atake sa Flaming Yang sect mula sa isang individual na na-meet niya at pagkatapos nun, siya ay bumalik sa Fujian province. Siya ay nakipaglaban kay Ji Chumyong na siyang namamahala sa area na iyon isang peak martial master, at nagawa niyang mapatay sa katapusan ng laban. Sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang paglalakbay sa probinsya ng Fujian ay nagawa niyang matalo ang ilang mga unorthodox martial masters at sa bandang huli, siya ay nakapagpas siyang sumali sa Dragon Phoenix Meet na idinaos sa lugar na ito. Hasambit ng alliance leader iyon daw ay tunog cliche sumabat ang inspector na ngunit since walang na-detect na anumang kasinungalingan ang lie detection ball, malamang na ang kwento nun ay hindi gawa-gawa lang. Bukod pa doon ang hostility na mayroon iyon laban sa unorthodox faction ay katulad lang sa kanila, na nagmula sa orthodox faction. Sinabi ng alliance leader na sa ganitong panahon lumilitaw ang nakakatakot na side nito well tugon naman ng inspector ang kalaban ng iyong kalaban ay kakampi, hindi raw ba't ganoon? Goodness ang likod ko sambit ng alliance leader kasabay ng pagtayo alright kung ganun ang finals bukas ay magpo-proceed gaya ng plano, salamat sa pagtatrabaho hanggang sa late na oras na ito raw ngayon ay maaari nang magpahinga. Kung ganun tugon ng inspector kung ganun, sila'y magkita na lang bukas ng umaga. Dagdag ng alliance leader siya nga raw pala siya ay curious pa rin patungkol sa isang bagay umano'y sa tingin nito, sino ang magiging kampyon ng Dragon Phoenix Meet. Sumagot ang inspector na sa totoo lang gusto niyang makitang manalo yung gumagamit ng bizarre na mga techniques subalit, natitiyak niyang ang mananalo ay si Jang-oh. Isa pa alam niyang maging ito ay alam na rin, na ang kasalukuyang Yonwate ay walang panama kay Jang-oh hindi raw ba? Hay buntong hininga ng alliance leader sa tingin niya raw ito ay tama sabat ng inspector so maging ito rin daw ba ay umaasang si Yonwate ang mananalo. Well tugon ng alliance leader to be more accurate gusto niyang makitang gamitin nun ang martial arts na nilo-look down ng lahat upang manalo. Pagsapit ng umaga ay makikita ang pagkatok ni Wonho sa pinto ng quarters ni Sang Hyuk sir tawag niya ito raw ba ay gising na, ang finals ay malapit nang magsimula. Hasambit niya kasabay ng pagdikit ng tenga sa pinto ito raw ay strange dahil iyon ay hindi niya nakitang lumabas, hindi raw ba kaya na iyon ay natutulog pa rin hanggang ngayon. Sa parehong sandali ay bumukas ang kabilang side ng pinto kapansin-pansin ang reaksyon ni Wonho nang makita si Sang Hyuk paglingon sir yon patanong na sambit niya, ano ang nangyari overnight? Sa sumunod na panel ay mapag-aalaman, na si Sang Hyuk pala ay nagkaroon ng breakthrough o umangat sa next level. Ang eksena ay lumipat sa labas ng Coliseum kung saan makikita ang masayang bonding ng mag-ama wow sambit ng isa ito raw ay isa ng total festival, sinabi ng Chubby na malamang na ito ay dahil sa ang mga tao ay nagsadyang pumarito upang manood ng finals. Sa likod nila ay mapapansin si Manong magagalitin by the way baling ng isa sa kanya ito raw ay nakita niyang pumusta kani-kanina lang, so kanino daw ba ito pumusta?
Ahem ubo ni Manong magagalitin na mukhang ngayon ay naging kalmado na siya raw ay pumusta sa Origin Martial Berserker, hasabat ng isa ang akala niya raw ba iyon ay hate na hate nito. Well tugon ni Manong parang ganoon na nga subalit ngayong nagawa nung makaakyat sa finals, pakiramdam niya iyon ay mayroon pang magandang bagay na ipapakita sa pagkakataong ito. Hulapit ng isa talaga raw bang iyon lang ang rason. Grabe ang lala talaga ng author singit ko lang ilang beses nang lumitaw sa manhwa na ito ang tatlong ito hindi man lang pinangalanan. Alright sigaw ni Manong siya raw ay magiging honest na umano'y nung iyon ay nakita niyang manalo laban sa treacherous Viper na iyon ay napaka-great sa pakiramdam, ano iyon daw ba ay sapat na. Hasambit ng isa sabay akbay so maging ito raw pala ay nahulog na rin sa charms nun, damit sambit ni Manong ito raw ay napakasakit sa kanyang pride. Alright saad ng Chubby sa isa ito raw ay tumigil na sa panunukso, sila'y pumasok na upang manood ng laban. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob everyone lahad ng host sa lahat ng narito upang makisali sa Dragon Phoenix Meet, patawad sa pagpapahintay. Sa muli ay maririnig ang nakakabinging hiyaw ng mga tao idinugtong ng host na ang finals ng Dragon Phoenix Meet ay magsisimula na ang nasa isang side ay ang expert pagdating sa footwork at mga pump techniques mula sa Flaming Yang sect na nakarating sa finals pagkatapos na talunin ang hindi mabilang na mga martial artist ng walang kahirap-hirap ang Divine Flame Stride na si Jang-Oh, lumalabas na pinalitan na naman ang kanyang bansag. Sa kabilang side naman ay narito ang kinaiinisan ng lahat dahil sa ginagamit nitong napaka-weird na martial arts subalit sa ngayon ay kinababaliwan na ng lahat, ang Origin Martial Berserker na si Yon Wate. Ang alingaw-ngaw ng ingay na nililikha ng mga tao ay dumagundong sa buong stadium at pag-zoom in, ay nagsalita si Sang Hyuk. Nagsabing lumalabas na mukhang pareho silang late nang natapos sa naging interrogation kagabi ano ito raw ba ay nakatulog ng maayos, subalit sumagot lang si Jang-Oh na kahit na siya ay hindi pa matulog, hindi nun maaapektuhan ang magiging pagkatalo nito. Hatugon ni Sang Hyuk sabay release ng internal energy siya raw ay nagtataka kung talaga bang ganoon ang sitwasyon, kapansin-pansin ang pagkabigla ni Jang-Oh. Ano sambit niya sa kanyang isip ang bastard na ito? Ito raw ba ay umangat sa next level? Inilahad kay Sang Hyuk na ang isiping ito ay nag-improve patungo sa next level sa loob lang ng isang gabi anong trick ang ginawa nito. Come on tugon ni Sang Hyuk wala naman dong ganoong tricks, sadyang napagtanto niya lang na siya ay hindi mananalo kapag ka nanatiling ganoon ang mga bagay-bagay kung kaya, siya ay nag-power up ng kaunti. Power up pagtataka naman ni Jang-Oh sabay lahad kay Sang Hyuk na wag masyadong maging kampante sa sarili, dahil kahit na narating pa nito ang next level ito pa rin ay hindi sapat upang siya ay masurpass. Ang internal energy ng dalawa ay nagsalpukan grabe sambit ng host sa kanyang isip well kung ganun look forward niya ang isang laban na befitting para sa finals, inanunsyo na ang laban ay magsisimula na ngayon mismo. Sa sumunod na segundo'y nasa ere na si Sang Hyuk naghahandang bumitaw, umatake gamit ang Brazilian kick subalit nagawang maharang ni Jang-Oh. Kasunod nito'y umatake si Jang-Oh gamit ang isa sa kanyang mga palm techniques subalit nagawang makaiwas ni Sang Hyuk sa ere pumihit, at nag-counter gamit ang spinning back kick ng taekwondo tinamaan si Jang-Oh sa likod. Sinabi ni Wonho na siya ay hindi makapaniwala na nagagawa nito ang ganoong uri ng galaw sa ere umano'y si Sir Yon, ay talagang napaka-amazing. Hasambit naman ng Buddha Saint o Abat, lumalabas na mukhang ito raw ay mas lumakas pa kumpara sa nung ito ay bumisita sa Shaolin Temple gayunpaman, ang laban na ito ay hindi pa rin magiging madali para rito since ang kalaban nito ay malakas din pagdating sa external arts. Ipinirform ni Jang-Oh ang Flaming Yang Strike isang bagay na hindi nagawang maiwasan ni Sang Hyuk, sinundan ni Jang-Oh ng Twin Explosive Palm Strike. Ang buong stage ay nabalot ng usok at pagtila, ay makikitang kamuntikan ng mahulog sa stage si Sang Hyuk. What a pity pangisi niyang lahad sabay baklas sa kanyang armor na napinsala umano'y kung ito'y naging mas mabilis lang, ito'y nakagawa na ng butas sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip ay napatanong si Jang-Oh kung nagawa ba nitong mabawasan ang impact ng atake sa pamamagitan ng pagsingit ng sipa upang makalikha ng additional na distance sa pagitan nila, well kung ito raw ay ganito ka-confident malamang na iyon ay hindi tsamba. Inilahad kay Sang Hyuk na sa tingin niya ito ay nasa level na ngayon kung saan nagagawa na nitong makareact sa kanyang atake tama raw ba?
Well, tugon ni Sang Hyuk, kung ito ay ganoon ka-curious, bakit hindi raw nito subukang umataking muli? Interesting, tugon ni Jang-oh, mapapansin ang pagliyab ng kanyang buhok, umano'y kung ganoon, titingnan niya kung ito ba ay makaka-react din dito. Agad-agad ay nag-rush patungo kay Sang Hyuk. Ano, sambit naman ni Sang Hyuk sa kanyang isip, ginagamit daw ba nito ang apoy upang i-increase ang speed ng kanyang pagsugod? Gayunpaman ang taong ito ay walang kakayahang mag-change direction sa kasagsagan ng kanyang pagsugod, kung kaya, ang kailangan niya lang gawin ay ang maghintay ng timing upang makapag-launch ng counter-attack. Gayunpaman, nang sinubukan niya ng mag-counter, ang tanging tinamaan niya lang ay apoy. Makikita ang pagngisi ni Jang-oh habang si Sang Hyuk naman ay nagtaka na patanong kung nagawa ba nitong makapag-change ng direction. Lumalabas na si Jang-oh pala ay tumalon. Sa ere ay inilahad na hindi lang ito ang bukod, tanging nag-improve agad na umatake. Biglang nagkaroon ng flashback at mukhang ito ay ang pangyayaring naganap sa loob ng silid ni Sang Hyuk kagabi. Buntong hininga niya ito na raw ang pang-70 beses, subalit ang resulta ng simulation, mayroong 80% chance na siya ay matatalo sa taong iyon. Ito raw ay maihahalin tulad sa isang flyweight na lumalaban sa isang heavyweight, subalit mayroon pang paraan upang maayos niya ito. Sa mundong kanyang pinagmulan bago siya ma-reincarnate, napaka-imposible na maging mas malakas sa loob lang ng kalahating araw, subalit dito sa Mirim, maaari kang maka-break apart mula sa ganoong uri ng reality. Enlightenment sa Mirim. Kapag ikaw ay naka-attain ng enlightenment, hindi imposible na maging mas malakas sa loob lang ng kalahating araw, subalit syempre, mayroong mga kalaban na hindi mo magagawang masurpass kahit na gaano pa kahabang oras ang ilagak mo sa pagmi-meditate. Gayunpaman, ang taong iyon ay wala sa ganoong level, bukod pa doon ay hindi lang sa iyon ay kaedad niya, iyon din ay hindi gumagamit ng anumang sandata. Pakiramdam niya ang nilalabanan niya lang ay ang mas malakas na bersyon ng kanyang sarili, na isa rin sa mga dahilan kung bakit napakahalaga para sa kanya ang final match na ito. Kailangan niyang maka-attain ng enlightenment, kailangan niyang i-acknowledge at tanggapin ang kanyang limits, kailangan niyang umakyat ng mas mataas pa. Naalala niya yung sinabi sa kanya ng Sword Emperor noon na ang kanyang martial arts ay actually na-stuck sa mold umano'y sa totoo lang sa kanyang nakaraang buhay, ang MMA ay proven na mas malakas kaysa sa tradisyonal na martial arts. Yung mga nag-i-insist na ang kanilang martial arts ay ang the best sa mundo ay puro mga scammers, subalit ang mundong ito ay ang Mirim, isang mundo kung saan posible ang mga bagay na imposible sa kanyang nakaraang buhay. Ano, siya raw ba ay masyadong nakatali sa standards ng MMA sa kanyang nakaraang buhay magpahanggang ngayon, or maybe ang kanyang mga techniques ay maaari pang mag-evolve. Sa sumunod na panel ay makikitang nasa ere na ang mga paa ni Sang Hyuk, dumugtong na maybe ang kanyang mga techniques ay maaari pang mag-evolve dahil after all ang mundong ito ay ang Mirim. Makikitang nagawa niyang mapabagsak si Jang-oh gamit ang capoeira martial arts, at habang nakatiwarik, ay inilahad kay Jang-oh na ang tunay na laban ay dito pa lamang magsisimula. Sa sumunod na panel ay makikitang nagpalitan ng mga fist at palm techniques ang dalawa, subalit hindi nagkakatamaan. Sa kasagsagan ay nagcast ng fire art si Jang-oh, subalit maging ito ay nagawang maiwasan ni Sang Hyuk. Ang isa't isa'y binigyan ng intense na tingin, muling ipinirform ni Sang Hyuk ang capoeira martial arts, subalit sa puntong ito ay nagawang makaiwas ni Jang-oh. Nagtanong kung talaga bang iniisip nitong siya ay mahuhulog ng 2 beses mula sa parehong teknik. Nang makabalik sa maayos na posisyon ay muling sinugod ng dalawa ang isa't isa, gayunpaman, ang suntok ni Sang Hyuk ay ang siyang naunang makatama, at sa muli, ay maririnig ang alingawngaw ng nakakabinging hiyaw ng mga tao. Wow, sambit ng isa, ito raw ay napaka-elusive na patanong kung anong uri ng trick ang ginamit nito. Incredible, sambit naman ng isa pa, umano'y hindi ka panipaniwala kung papaano nito binabago ang kanyang posture sa isang kisap mata, habang ang Sword Emperor naman ay napatanong sa kanyang isip kung sa wakas ba ay na-realize na nito. Umano'y habang ang mga techniques nito ay unconventional, ito naman ay napaka-effective sa pagpapabagsak sa mga kalaban, gayunpaman napaka-obvious na ang ganitong uri ng technique ay mayroong limitations, at ang mga limitations na iyon ay abundant at deeply rooted. Ang actions nito ay actually nagbibigay ng telltale signs sa kanyang kalaban. Maaaring ito ay gumana sa karamihan sa mga martial artists, subalit doon sa mga martial artist na mas skilled kumpara rito, ito ay madali lang na ma-figure out.
Bukod pa dun the more na ito ay naniniwala sa kanyang martial arts the more na magiging mahirap para ritong magkaroon ng anumang pagbabago subalit ngayong ito ay naka-attain na ng enlightenment, ang growth ng mga ugat na iyon na siyang pumipigil sa kanya ay nag-restart. Yunwa sambit naman ni Elder Key siguruhin daw nitong wala itong anumang actions na mamimiss, dahil ito ay all-out fight sa pagitan ng dalawang martial artist na naabot na ang supreme peak level. Sa kanyang isip ay napatanong si Sang Hyuk kung gaano katagal na ba magmula nung huling ibinuhos niya ang lahat sa isang laban yung tipo ng mga laban na matatapos kapag ka ikaw ay nagkaroon ng kahit na kaunting pagkakamali, at ito ay isang laban kung saan sila'y parehong barehanded lang. At ang tensyon na ito raw ay kahalintulad sa kanyang nararamdamang tensyon kapag ka siya ay lumalaban sa isang title match noon ang mga ganitong laban ay, interesting sambit naman ni Jang-oh. Umano'y ang isiping ila-launch nito ang mga techniques na iyon na para bang spiderweb nang wala sa posisyon ang mga strange techniques na mayroon ito ay pa-strange ng pa-strange, na niimposible na para sa kanyang matukoy kung ano ang susunod na paparating. Definitely ay nararamdaman niya raw ang kalayaan mula sa mga techniques nito. Hatugon ni Sang Hyuk nagtanong kung bakit nito sinasabi ang bagay na ito, ano ito raw ba ay naiinggit. Tugon ni Jang-oh wag daw itong masyadong matuwa dahil ang mga petty tricks na mayroon ito ay maaari namang ma-overcome ng pure power, kaya ngayon hayaan nitong ipakita niya ang full power ng kanyang indestructible physique. Hasambit ni Sang Hyuk so mayroon pa raw pala itong barahang itinatago ito raw ay talagang tunay na pain in the ass, at sa sumunod na segundo'y ang dalaway muling nagsalubong. Alright sambit pa ng dalawa, sila raw ay maglaban hanggang sa mayroong bumagsak na isa. Teka lang sambit ng inspector ang mga ito raw ba ay orthodox o unorthodox, hahahatawa naman ng alliance leader umano'y ang laban ay dapat ganito wasakin lang ang kahit na ano, ganito ang reaksyon ng inspector sa kanyang narinig. Sa puntong ito ay makikitang si Jang-oh na ang siyang nangunguna sa opensa, habang si Sang Hyuk naman ay napako sa depensa. Sa kanyang isip ay napatanong kung bakit ito'y bigla na lang naging napakatigas, at maging ang speed ng palm strike nito ay nag-increase. Subalit natitiyak niya rong matinding energy ang kinukonsum upang ma-maintain ang state nitong ito, tiyak na ito raw ay hindi na magtatagal pa. Gayunpaman sa parehong sandali ay biglang hinawakan ni Jang-oh ang kanyang dalawang braso o mukhang ito raw ay na-distract, dinurog ang gauntlet na nasa kanyang magkabilang kamay at pagkatapos ay ihinambalos sa sahig, ang tindi ng impact ay umabot maging hanggang sa kinauupuan ng mga manunood. Makikita ang paglutang ng mga piraso ng batong sahig gayunpaman nang si Jang-oh sana ay aataking muli, si Sang Hyuk ay bigla na lang naglaho. Iginala ni Jang-oh ang kanyang tingin agad na nag-rush nang makakita ng lead gayunpaman ito pala ay piraso lamang ng damit ni Sang Hyuk siya'y nahulog sa trap, at ang kamao ni Sang Hyuk ay bigla na lang tumama na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Paglingon ni Sang Hyuk ay makikitang nagawa ng makatayo ni Jang-oh sila'y nagsimulang humakbang ng dahan-dahan patungo sa isa't isa, at bigla na lang nag-rush. Kasabay ng pag-conjure ng fire energy ay tumalon si Jang-oh habang ipini-perform ang isang fire-type strike habang si Sang Hyuk naman ay tumakbo lang ng diretso sa sumunod na segundo, ay binitawan na ni Jang-oh ang atake. Focus sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip kailangan niya rong mag-focus kailangan niyang i-connecta ang mga steps ng lahat ng mga techniques na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay kailangan niyang gumalaw ng mas magaan kaysa sa iba o anumang uri ng mga footwork at sa sumunod na segundo siya'y bigla na lang naglaho sa bilis, nang ma-perform niya ang kanyang bago o revised footwork na tinatawag na 100 bewildering footwork. What the hell sambit ni Jang-oh sa kanyang pagkabigla napatanong kung what the hell ang napaka-ridiculous na speed na ito, siya ay pumihit patungo sa direksyon na kinaroroonan ni Sang Hyuk. Siya ay muling nag-cast ng fire art ito raw ay hindi pa tapos hanggat hindi nagwawakas, sa kasamaang palad ay bigla na lang mayroong kung anong tumama sa kanya na sa sobrang bilis ay hindi siya naka-react, lumalabas na ginamit pala ni Sang Hyuk ang hand chop technique ng Kyokushin Karate kasabay ng 100 bewildering footwork. Sa sumunod na panel ay makikita ang pagbagsak ni Jang-oh patawad sambit ni Sang Hyuk umano'y patawad sa pagsabi ng ganitong bagay sa isang individual na bumagsak na subalit ang laban na ito ay naging napakasaya salamat dito, inanunsyo ng host ang kanyang panalo. Ang MURM ay tumutukoy sa mundo ng martial arts.
Nang matapos ang Great War sa pagitan ng Orthodox at demonic cults, ang decisive victory ay nakamit ng Orthodox side, at ang era ng kapayapaan ay sumunod. Gayunpaman nang lumaon ang era ng kapayapaang ito ay nagbred ng dissatisfaction sa mga martial artists dahil sa kawalan ng oportunidad upang makalikha ng pangalan para sa kanilang mga sarili at bukod doon, ito rin ay nagdulot ng complacency sa martial arts development. Nang masense ang krisis, ang mga martial masters ay agad na nag-isip ng idea kung papaano mamimaintain ang level ng martial arts, na siyang nagdulot sa kapanganakan ng Dragon Phoenix Myth. At sa araw na ito sa ika-43rd Dragon Phoenix Myth, isang unexpected na individual ang nag-claim ng victory. Ang tukoy lang na aspeto patungkol sa background ng individual na ito, ito ay ang youngest son ng Golden Tiger Wall na isa sa top 10 merchant guilds ng mundo. Walang sino man ang nakakaalam patungkol sa martial arts affiliation o kaya naman training history nito. Ang malinaw lang isang bagong rising star ang lumitaw, huminga ng buhay sa Merim na napakatagal nang naging stagnant at ang pangalan nito ay Yon Wate. Gamit ang MMA techniques mula sa kanyang nakaraang buhay, siya na ngayon ay ang pinakamalakas na kampyon sa buong kasaysayan ng Dragon Phoenix Myth. Subalit, talaga nga bang ganoon?